We are going after the entire institution, all the rotten eggs. Nabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na kayo ngayon at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Nagsimula na ang mas malawak na investigasyon sa Bureau of Fire Protection matapos maungkat ang umunay bentahan ng slots sa recruitment ng BFP. Makaraang maaresto ang isang opisyal nito sa Pampanga. Mahigit 200 BFP personnel ang iniimbestigahan sa buong bansa, kabilang ang lahat ng kasalukuyang regional directors at maging mga dating regional directors. Dawit ang Deputy Regional Director for Administration ng BFP Region 4A. Nirelieve na ito sa pwesto at inilagay sa restrictive duty habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang inimbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Ang Regional Director po, inimbestigahan namin lahat. Doon mo nakikita ang web of corruption. Somehow, somewhere, lahat yan lumabas sa telepono ni Spence T. Ang paano communication nila lahat. And we suspect that in all regions in the past, nagkaroon ng ganon. But we are confident with the new system we have na wala nang bayaran para dito sa slots for sale. Batay sa paunang investigasyon, hindi umano aplikante ang unang lumalapit sa mga opisyal para bumili ng slot. Paliwanag ni Rimulya, pumasa muna ang mga aplikante sa written examination, physical examination at iba pang requirements. Ngunit sa final selection umano pumapasok ang human intervention kung saan sinasabing may nag-aalok ng tulong kapalit ng malaking halaga. Sa insidente sa Pampanga, 300,000 pesos ang hiningi sa aplikante. Ayon kay Rimulya, may mga pagkakataong ding umaabot mula 100,000 hanggang 800,000 pesos ang hinihinging halaga para makakuha ng slot sa BFP. Limited slots kasi ang natatanggap yan. Napakaraming qualified. So maghahanap sila ng vulnerable na gusto talaga makapasok, kukontakin yon. Ang ginamit pang alias through messenger ay Spence T. Hindi naghanap ng paraan yung applicant. Ang naghanap ng paraan ay yung BFP official. Sila ang kumokontak sa kanila. Samantala, 4 na umano ang natukoy na nakapasok sa BFP na may kaugnayan sa umunay pagbabayad ng slot. Ipapatawag sila sa CIDG sa susunod na linggo. Ayon kay Rimulya, maaari silang tumestigo at sabihin ang buong detalye ng operasyon, kabilang kung sino ang kumontak sa kanila at kung sino-sino pa ang sangkot. Maaari rin silang mabigyan ng konsiderasyon kung mapapatunayang biktima lamang sila ng sistema. Pero kung mapapatunayang sangkot at may sapat na ebidensya, maaari rin silang maharap sa kasong kriminal at administratibo. Ayon naman kay Fire Chief Superintendent Wilberto Riconil Guanchu, inayos na ang recruitment process para mabawasan ang pagkakataon ng human intervention. Meron nang na-dismiss sa Fire Officers 3 sa Region 1 na nahuli rin umano sa isang katulad na kaso. System-generated na rin daw ang mga pangalan ng mga kwalipikadong aplikante habang pinag-aaralan ding numero o QR code na lamang ang gamitin sa mga susunod na yugto ng recruitment. Ginawa natin, nagkaroon tayo ng makinarya, mekanismo kung paano na mabawasan or maalis talaga itong ganitong stigma sa aming ahensya. Yung recruitment po natin ay e-hiring online, system-generated po yung mga result. However, meron pa rin pong ganitong sistema. That's very unfortunate for the BFP who is trying its best na ma-reforma natin ang ating ahensya. Samantala, sinabi ni Rimulya na target nilang malinis ang BFP sa loob ng 6 na buwan at panagutin ang mga mapapatunayang sangkot. Within 6 months, lilinisin namin lahat yan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority.